nagkamali ako, David. Lalong humirap ang buhay ko. Minuhay ko si Lena dito. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo ngayong Miyerkules. Nakipagsagupaan si Tanggol sa mga tauhan ni Olga. Napatumba ni Tanggol si Paquito. Pinaamin ni Tanggol si Paquito. Natanong ni Tanggol kung sino ang amo nito. Dahil nakatutok ang baril kay Paquito, inamin niya na si Olga ang amo niya. Nagsabi pa si Paquito na naghihiganti si Olga kay Tanggol dahil pinatay ni Tanggol ang anak ni Olga na ito ngang si Greg. Dagdag pa ni Paquito, nakabawi na si Olga sa'yo dahil pinatay niya ang pinakamamahal mong si Mokang. Nagulat si Tanggol at napaisip. Sinabi niya kay Paquito na si Ramon ang pumatay kay Mokang pero tumawa itong si Paquito. Nagsabi si Paquito kay Tanggol, "Diyan ka nagkakamali." Sinipa ni Paquito ang baril ni Tanggol. Muli silang nagsagupaan. Napadapa si Tanggol, dahilan para matutukan siya ni Paquito ng baril. Tuwan-tuwa si Paquito. Sinabi niya kay Tanggol, "Ako lang pala ang makakapatay sa'yo." Maya-maya, biglang dumating si Bubbles. Mabilis na tumakbo ito papunta kay Paquito. Mabilis niyang sinaksak ang likod ni Paquito. Napatumba si Paquito at binaril ito ni Tanggol. Napatay ni Tanggol si Paquito. Natakot si Emong sa nangyari. Tinanong niya si Tanggol kung bakit niya ginawa yun. Nagsabi naman si Tanggol na ginawa ko lang kung ano ang tama. Kaya tinanong siya ni Emong kung kilala niya ba ang mga yan. Nagsabi si Tanggol, "Nakaharap ko na sila dati." Kaya naman nagsabi itong si Bubbles, "Kailangan na natin silang itapon bago pa may makakita sa kanila." Bumalik ng bahay sila Tanggol. Kinausap ni Tanggol si Bubbles. Sinabi ni Tanggol kay Bubbles, "May sinabi sa akin yung lalaking napatay ko na hindi si Alberto ang pumatay kay Mokang." Maya-maya, pinagtapat na ni Tanggol kay Bubbles na napatay na niya si Pablo. Nag-alala naman si Bubbles dahil kilala na siya ng pamilya ni Pablo. Natatakot si Bubbles na baka balikan siya ng mga ito. Nangako naman si Tanggol dito kay Bubbles na hindi niya pababayaan si Bubbles kahit ano pa ang mangyari, kahit ikamatay pa daw ito ni Tanggol. Samantala, dahil sa ginawang eksena nitong si Lena, napagdudahan na din si Rigor nitong si Colonel Suarez. Dahil kay Samonte at Jacobe, nagtanong si Suarez kung bakit ba nahimatay si Lena. Nagsabi si Jacobe na nahimatay daw si Lena dahil nakipagpicture si Rigor dito kay Marites. Dagdag pa ni Samonte, hindi daw kinaya ni Lena ang lahat ng eksena dahil naiinggit daw si Lena na hindi si Lena ang katabi ni Rigor sa pagkabit ng pin. Dahil sa namumuong tensyon sa pagitan ni Rigor at nitong si Jacobe at Samonte, nagpaalam na si Lena na uuwi na daw siya para makapagpahinga. Hinatid ni Mando si Lena. Pag-alis ng lahat, nagsabi si Marites kay Rigor, "Muntik nang masira ng babae mo ang matagal mo nang pinaghirapan at matagal mo nang hinintay dahil dyan sa mga pinaniniwalaan mo." Nag-walk out si Marites, naiwang mag-isa itong si Rigor. Pagdating sa bahay nila, nakahanda na ang lahat ng handa ni Rigor. Si Camille ang nag-ayos ng lahat. Napangiti si Rigor sa sorpresa ni David. Nagpasalamat siya kay David. Pumasok si Rigor sa kwarto nila ni Lena. Nakita niya si Lena na nagmumukmok. Nagdabog bigla si Lena. Tinanong ni Rigor si Lena kung ano ba ang problema nito. Umiyak si Lena. Naglabas siya ng sama ng loob dahil lagi na lang daw si Marites ang iniintindi ni Rigor. Lagi na lang daw si Marites ang sinusunod nito. Narinig nila Marites ang away ni Rigor at ni Lena. Doon nga sa labas,
pero tahimik lang silang nakikinig. Sumigaw si Rigor, "Hindi kita asawa. Si Marites ang asawa ko." Nagulat si Lena sa sinabi nitong si Rigor. Lumabas si Rigor. Nakita niya sila Marites na nakatingin sa kanya. Kaya lumabas na lang siya ng bahay nito. Sinundan naman siya ni David. At dahil nga sa nangyari, hindi maiwasan ni Marites na hindi magalit. Nagsabi si Marites, "Sinira ng babaeng yan ang lahat, pati ba naman ang selebrasyon natin?" Maya-maya, lumabas si Lena. Nagpang-abot sila ni Marites. Sumigaw si Lena kay Marites, "Hindi ako lalayas dito." "Hindi." Kaya sinagot siya ni Marites, "Galingan mo." Nainis si Lena at bumalik na lang sa kwarto nila. Samantala, nag-usap si Rigor at David. Nagsabi si Rigor kay David na minala siya simula nang dinala niya si Lena sa bahay nila. Kaya sinabi ni Rigor kay David, aayusin ni Rigor lahat ng pagkakamali niya dito sa pamilya nila, nang sa ganon ay mas gumaan ang buhay nila. Pagkatapos mag-usap ng mag-ama, pinuntahan ni Rigor si Marites doon sa kwarto nila. Dahil sa luminaw na ang lahat kay Rigor, humingi siya ng tawad kay Marites sa lahat ng ginawa niya dito, lalo na sa pag-uwi niya kay Lena sa bahay nila. Nangako naman si Rigor na aayusin na niya ang pamilya nila, lalo na nga itong si Lena. Tinanong ni Marites si Rigor, "Kaya mo bang paalisin yang babae mo?" Tumugon naman si Rigor. Nagwika siya na susubukan kong ilayo siya sa atin para nang sa ganon ay hindi maapektuhan ang bagong ranggo ko at maging maayos na ulit ang pamilya natin na nasira. Niyakap ni Rigor si Marites. Mukhang natauhan na nga itong si Rigor sa lahat ng mga kasalanang ginawa niya kay Marites. Sa kabilang banda, nag-usap naman si Don Facundo at si Bettina tungkol sa pagkawala ng apo nilang si Pablo. Napag-usapan nila ang bumugbog kay Pablo, kaya malamang daw ay yun din ang pumaslang sa apo nilang si Pablo dahil bago mawala si Pablo ay nagsabi ito kay Bettina na ang bumugbog sa kanya ay ang kasamahan o kaibigan nitong si Samantha. Kaya naman malakas ang kutob nitong si Don Facundo na yun at yun din ang pumatay dito kay Pablo. Samantala, naghahanap na si Don Facundo ng bago nilang magiging tauhan, yung kayang ibuwis ang buhay para sa grupo nila. Nagsabi si Marcelo, kilala na ni Marcelo kung sino ang hinahanap ni Don Facundo at nakausap na daw niya si Tanggol at sasanib na sila sa grupo ni Don Facundo. At isa pa nga ay ipapahanap ni Don Facundo ang lalaking nambugbog sa kanyang apo na si Pablo, pati na din itong si Bubbles, nang sa gayon ay mabigyan daw ng hustisya ang kanyang apo. Papayag kaya si Lena na mapaalis siya sa bahay ni Rigor? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa FPJ's Batang Quiapo. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.